Malinaw po mga kaibigan na ang ginawa ng mga senador na nag-archive at kukonsidera ding pinatay na nila ang kaso ni Sara Duterte ay kawalan talaga ng katarungan at katotohanan dito sa ating bansa. Kahit nasa batas ang impeachment, hirap na hirap ang taong bayang hanapin ang katotohanan at katarungan. Dahil ho sa sabihin na natin, may kakampi, pinagtatakpan at pinagtatanggol ng mga elected official na siya dapat na mangunguna para sa pagpapalakas ng justice system sa ating bayan. Dahil Vice President, lahat ng technical at legal issue ay kanilang ginawa para pagtakpan. Maging personal na galaw o personal na desisyon ginamit para lang hindi magkaroon ng trial at hindi ma-impeach si Sara Duterte. Yan ang pinakamasakit na nangyayari dahil po pag maliliit na tao ang nagkasala, kalaboso kaagad. Pag maliit na mga taong nagkasala, tinutukhang pa nila nung panahon nila. Kaya maraming naging biktima. Ito malinaw na maraming pagdududa sa pang-aabuso sa kapangyarihan, paggasta ng perang wala sa lugar, attitude, pagtatangka sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker ay hindi pangkaraniwang ginagawa at hindi dapat ginagawa ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan ng Vice President. Tapos pagdating po sa impeachment process, tineknikal, idiniklarang labag sa batas ng Korte Suprema. Tapos hindi pa final, nagmadali ang mga kalyadong senador ng mga Duterte, inarchive ito. Ang gusto nga, dismissal pa. Yung pong dismissal at archive, hindi nakakalayo kasi pag naka-archive na, napakahirap po niyang hukayin. Napakahirap niyang ibalik. Dahil kailangan dyan ang debate na naman at technical issue na naman, legal issue na naman ang i-raise ng mga pro-Duterte senador para hindi matuloy. Hanggang sa maubos na ang panahon, hanggang sa pagpasok na ng susunod na taon. Sasabihin nila, tapusin na natin talaga ito. Magpainlalong ulit kayo ng panibagong kaso pagdating ng February. So sa akin pong paniniwala dito sa galaw ng ating mga senador, malabo nang magkaroon ng trial ngayong taong ito. 2025. Pipilitin at gagawa ng majority ng mga senador na tapos na ito at kung gusto nyo sa next year na ang panibagong impeachment. So ganun pong kahirap, ganun katinding pinahirapan nila ang paghahanap ng katarungan ng mamamayang Pilipino sa isyong ito. Samantalang ang kailang pinagtatanggol, pabakaw-bakasyon lang, pa-travel-travel kung saan-saan lugar sa buong mundo. Patuloy na naninira sa ating gobyerno. Sa kanyang mga speeches si Sara sa abroad, puro paninira. Pero pinagtatanggol ng majority ng mga senador. Nasa ng katarungan dyan? Ang Pangulo biyahe ng biyahe para sa taong bayan. Lahat ginagawa ng Pangulo dito at sa abroad para sa mamamayang Pilipino. Ang pangalawang Pangulo biyahe ng biyahe para manira at sirain ang gobyernong Pilipinas. Tapos pinagtatanggol nila. Ano yun? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Anong klaseng mga politiko meron tayo lalo na sa mataas na kapulungan? Pati yung parliamentary courtesy, pagrespeto ng Senado sa mga kongresista at sa Kongreso, nabaliwala na. Kasi sinabihan nilang mali ang Kongreso. Kawalan na ng respeto. Alam ba nyo sa under presidential system of government, under 1987 Constitution, pag sinabing Philippine Congress, both Congress and Senate yan, mataas at mababang kapulungan lang ang tawag dyan. Pero iisa ang trabaho nila sa paggawa ng batas. Ngayon, dito sa ginawang pang-iinsulto, kawalan ng respeto ng mga senador sa ating Kongreso, magkakaroon pa ba ng magandang relasyon sila sa paggawa ng batas? Especially ang proposed budget na pag-uusapan na para sa 2026 at yung susunod pang mga taon under Marcos administration. Malaki na po ang damage nito.
Kasi ang parliamentary courtesy dapat hindi yan nakakalimutan. Respeto sa mga mambabatas. Respeto sa mga elected congressman at senador. Dapat. Pero nilait, pinulaan, siniraan ng mga senador ang ating kongreso. Dahil sa kailang paniniwala na hindi na marireverse, hindi na mababago ang desisyon ng Korte Suprema kahit mayroong motion for consideration sa paniniwala nilang dapat nilang i-dismiss na o i-archive ang article of impeachment laban kay Sara Duterte. So makakaroon pa ba ng impeachment sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan? Malabo na. Kasi binago ng Supreme Court ang initiation o pamamaraan ng proseso ng impeachment. Inutusan at sinabing mali ang ginawa ng Kongreso. Ganun pong kalupit. Ngayon, hindi pa ho tapos ang isyong ito. Wala pang final ruling ang Korte Suprema. Tinapos na ho ng mga senador. Lalo na mga identify na kaalyado. So, naggamitan lang. Ginamit ng mga senador ang ruling ng Supreme Court kahit hindi final. Ginamit ng Supreme Court ang kailang kapangyarihan sa kailang paniniwala, mali ang Kongreso. So matinding banggaan na ito. Nagbabanggaan na ang Kongreso, ang Senado at ang Supreme Court. Anong mangyayari sa masang Pilipino, sa bansang Pilipinas at mahihirap na naghahanap ng hustisya? Pag maliit, kalaboso. Pag walang pera at koneksyon, kulong. Pag malaking tao, kahit buhay na ang nakataya, kahit sobra na ang ginagawa, ipinagtatanggol pa ng mga mambabatas na gumagawa ng batas. Dapat ang Senado ay nanguuna sa ahensya ng gobyernong rumirespeto sa karapatan ng maliliit. Sumusunod sa ating batas. Pero malinaw naman, sinasabi lang nila na respetuhin ang Supreme Court, pero yan talaga ang gusto nila. From day one sa impeachment, i-dismiss, acquittal, or huwag i-trial ang kaso ni Sara Duterte. Kahit na majority ng mga senador o congressman ang nag-endorso, ayaw respetuhin ng mga senador na identify sa mga Duterte. Wala na tayong pag-asa sa kasalukuyang batas at sistema kung ganyan ang galaw. Lumantad na sa national television, lumantad na sa mga social media, nakita na ng buong mundo at ng international community ang performance, kawalaan ng respeto, kawalaan ng paninindigan ng mga senador ng Republika ng Pilipinas. Yan ang nakakahiya at masakit sa bawat Pilipino. Kayong mga Pilipino sa abroad, ikararangal ba ninyo itong mga senador na ito? Ikatutuwa ba nyo, ipagmamalaki ba ninyo itong nawawala ang paghahanap ng katarungan at katotohanan dahil pinagtatakpan? Yan ang dating. Please like and share ng video ito.